Ito naman, yung panahon dumating na a-apply sana ako ng konsyal. Ayaw ko ano nangyari. Parang mayor ang natakbuhan ko. Baka na magkamali kayo ng final. Nag-file ako ng konsyal. Kaso nga lang, the last hour, nagkaroon kasi ng variation. Nagkaroon ng mga hindi mga inasahang pagkakataon. Na siyempre naman, yung Bando Espina at nagtiwala sa akin, Opo. hinugot po ako at pinatakbo. Asawa ng Panginoon din at sa tulong din ng mga tao, lalo mga tao kulabanhon, nailuklok po tayo bilang first term na mayor noon, 2019. Then ngayon, second term na ako. Yun po. At dito po tayo, sabi pa, kapalaran siguro nagdala sa atin dito. True. Siguro, pagka mayor ko, nag-umpisa na aking buhok pagkawala. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la, Roslyn, ating kaibigan. La la la, Roslyn, kwentuhan tayo. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Maayong adlaw mga biliranon. Ako po ang inyong abalingkod na support member Roslyn Espina Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng atong kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain ng mga kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today, no other than the Mayor of the Municipality of Colaba, Mayor Humphrey Olimba. Mayor, magandang araw po and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Magandang araw rin po, BM Roslyn. So, let us first get to know the man behind LGU Colaba. Mayor Humphrey, pakikwento naman po ang inyong naging journey from being a regular citizen of your municipality na ngayon mayor ka na iyong lungsod. Sa aking buhay po ay marami pong pinagdaanan na kahirapan, kalungkutan, kasayahan, parang nandiyan na lahat. Para MMK lang, gano'n? Parang MMK lang, gano'n. Oo. Actually, itong aking pagka-mayor talaga, parang destiny na lang siguro itong panahon. Kasi sino ba makakalang si Humphrey ay magiging mayor? Ay anak lang naman po ng mahirap din. Kasi sa Colaba naman, wala pong mayaman. Walang mayayaman na tao. Katulad ng ibang kwento, yung buhay natin ay nag-umpisa talaga sa mahirap. Kaya nga ako, nung bata pa ako, simulan ko yung aking buhay sa munting mga negosyo. Okay. Kahit maliit pa ako, elementary ako, high school, tumutulong na po ako sa aking magulang. Kaya po, lumaki akong walang masyadong laro sa mga kaibigan. Ball games. Marami may kaibigan ako. Walang barkada. Kaibigan lang. Dahil nga, ang oras ko ay kulang lang ikonsumo ko doon sa aking paghahanap buhay, pagtulong sa aking magulang. Anong hanap buhay po ba? Kasi ang aking magulang naman po ay mayroong negosyo. Siyempre, kailangan nila yung sa tindahan, maiwan. Kasi yung mga parents ko, mga barkadista sila. Maraming party goer sila. Marami silang tinatawag na mga butang-butang. Noong panahon kasi mayroong mga grupo yan sila. Yung parents ko doon, leader din yan. Kaya marami siyang mga activities. Lalo na kung weekends, dami. Kaya akong naiiwan sa aming tindahan. Kasi mga kapatid ko, 7 nga kami, ako yung pang-5. Okay. During high school time ko, so siyempre college na sila. Apo. Ako na ngayon right na ng aking ama. Bilang isang konsyal din ng aking, hindi pa yung konsyal ng aking ama, negosyante pa siya. Okay. So, pag may mga lakad yan sila, aking magulang, siyempre ang biyahe doon sa Tacloban noon, 3 days ka bago makabalik. Kung ikaw magde-deliver ng kopra, sila nagde-deliver ng kopra, pagbalik ng 3 days pa. So, ang naiiwan sa bahay, nagmamanage ng negosyo, ay ako. Okay. Kaya wala akong time na maglaro ng basketball. Ang alam ko ng laro doon, chess lang. Dahil habang nagbabantay ng tindahan, naglalaro ako ng chess. Ganun po. Pero ang chess, you can become a great strategist because Oo, of that. nung high school time ako, walang tumatalo sa akin. Pero ngayon, kasi iniwan ko na rin dahil siyempre nag-iba ng ating So, lumaki talaga ako na more on na business ang aking hilig. Doon sa tindahan, focus.
pag ninegosyo. Kaya pag wala ang parents ko, ako ang pinamanage. Okay. Parang nandito na sa akin ang pagka-leader kasi marami kaming may itulong din kami na inutusan namin, pag-manage, magtindahan, kaso. So ako rin nagmamanage noon. Opo. Pagdating ng mga komprada, ako rin. Okay. Kaya during college days na, kahit kaming nag-aral kami college, nagpang-abot kami doon ng college sa Tacloban, boarding house. Ako ang ginawa ng aking parents, pinaka-manager. Okay. Lahat ng pera sa akin. Nako. Kung magkano yung Lumugo ba hindi. nila? Yung perang pang-budget namin sa aming magkakapatid. Magkakapatid. Sa isang araw, magkano budget. Ako naghawak niyan, ako nagko-control. Kahit ikaw panganay, kung magkano sa'yo, yung budget mo, Ikaw ito pa lang rin yung sa'yo. ang- Ako ang ikaw nagmamanage. Okay. So parang inborn ako nga, parang ako maglilid talaga. Yes. Kahit sa aking mga matatandang kapatid. Opo. Pero dumating din ang panahon na nalugi ang aking parents noong 1989. Okay. Na-bankrupt kasi. Hindi na ang bankrupt. Kasi nawala lahat ng hanap buhay nila. Yung dahil sa bagyo ng undang. Okay. So, that time, ang dalawa kong kapatid, mag-board exam. Walang pera, syempre, kulang. Humintong muna ako pag-aral. Kasi I'm enrolling that in chemical engineering in Diwo. Mechanical engineering. In Diwo, 1987. And then by 89, nag-stop po ako. Para tutulong sa aking parent na maghanap buhay para makatustos kami doon sa Yung dalawang board exam. Okay. Ginawa namin yun. After that, siyempre, nag-iipon na din akong konti. Nag-ask ako sa aking parents na babalik ako mag-aral. Ganon. Parang nakakayak tayo pero ito totoo kasi buhay, no? Opo. Then, pagbalik ko, yun. Umawak na akong boarding house. Ako na ngayon landlord. Oh. Oo. Para may kita naman ako. Aha. Kasi nasa aking mindset ang pagnegosyo. Kailangan i-income talaga ako. Kailangan kikita kong pera. True. Para at least hindi ako maghirap ng pera. So, sa awa ng Panginoon, nakagraduate ako ng 1993 as mechanical engineering. Oh. Then, by May, March ako nag-graduate, by May, nag-impake ako ng aking lahat ng mapailes, lahat ng kailangan kong pumunta po ako ng Maynila. Nakikipagsapalaran kasi alam ko ang mechanical engineering sa Tacloban, walang mapag-applyan dahil ibang klaseng course yan eh. Kailangan talaga doon ka sa high-end na city para ma-hire ka. Kasi doon ang ano mo eh. So, napasok po ako sa isang planta. Okay. Doon na naman, may tao naman ako minamanage. Kasi in-applyan ko doon, assistant parang nagmamanage din ng mga labor doon. Ang production kasi yun, production. Then, in-encourage ako ngayon ng mga labor doon na kailangan magsiman ka. Pwede kang magsiman. Doon ako na-encourage na magsiman. Magpatulong ako sa kanila kung paano. Nagsiman din pala kayo. Nagsiman. Ang kapal ng papilis. So, paano ko kayang gagawin yan? Wala akong pera. Kasi sa mga trainings pa lang yan. Pero ginawa ko ng paraan. Madaling salita, napasok po ako sa Dolphin Ship Management. Tinanggap po ko nila. Dahil sa mga interview at dahil naman mechanical engineering ako, tapos siyempre nag-apply lang ako marine, napasa naman ako ng mga interview nila. Lalo na sa interview last interview ng isang port engineer doon. Yung tinitingnan yung kamay. Pag pinahawak ko na aking kamay, nasubrahan siya, sabi niya, sobrang sipag mo. Bakit sir? Sobra naman ang kalyo ng kamay mo. Ay, hindi niya alam, nagtatrabaho ko sa planta, sa boiler ba, yung mga steam. Okay. Walang sa Pilipinas, pag ang planta, mainit, sinasara mo, binubuksan mo, siyempre, nag-ooperate ka ng mga, by steam. So, walang guantes-guantes, walang budget. Kaya, ang kapal lang, doon, approve agad, pasok, OJT. Nitrain po kami para magiging officer, cadet officer ng barko. Parang ganon. At then, nakasakay po ako ng barko. So, ang pagkasimang ko po ay 10 years. Sumampa po ako ng 2005. 1995, sumampa. Bumaba ako ng 2005. So, 10 years. 7 kontrata lang po yun.
Ang ano po sa akin paghinto ay naisip ko kasi malaki ang sahod kasi umabot ang sahod ko doon ng as a port engineer. Umabot ng 150,000 noon. Laki ah. Pero huminto ako. Walang sabi pang lumingon pa ako. Pero ang promotion ko, taon-taon, napapromote po ako dahil siyempre pag tayo nagtatrabaho, trabaho talaga doon. Iyan ang hilig kong trabaho. Then, yun, tinakurang ko rin yung pagkasiman kasi naisip ko naman sa akin, kaya ko maghanap buhay, nandito lang ang pera sa ating lugar. Kaya, paghinto ko, aking misis parang hindi pa nga papayag dahil hindi niya alam kung paano bukas. Siya, teacher lang siya, tapos may anak na kami. Nag-decide na ako na huminto. Wala siyang magawa. Pero kinondisyon ko siya, kung sakali magkahirap-hirapan tayo, bigyan mo lang ako isang taon, sasakay ako ulit. Sa awa ng Panginoon din, lahat ng aking mga napundarang negosyo, at dahil abisado ko, yung mga negosyong mga basic lang, kopra, palay, pamili ng bigas, ganun, parang ganun ang basic. Mga negosyo, kumikita naman. More than pa sa akin in-expect na buwan-buwan. So, doon, nag-decide na talaga ako na hindi nasasakay dahil na sarpasan ko naman yung more than pang aking expect na income. So, 2 years ako nag-negosyo. Then, nakasali ko sa politika, hindi dahil sa aking gusto. Pinilit lang din ako ng aking, balitiyuhin ng aking misis na tatakbong konsehal. Pero alam ko na ang aking parents, dating konsehal, nandiyan pa yung ang karisma para sa aking pamilya. Parang nandoon talaga. So, nagdaladaw ang isip ako niya, tatakbo ba? Pero pumunta ako sa aking parents na, siyempre, bedridden yung papa ko na ano siya na-stroke noon, that time. Nag-alam din ako kung ano ba, tatakbo ba ako o hindi. Sabi ng papa ko, subukan mo lang. Tumakbo po ako ng konsehal ng 2007. 2007. Oo. Sa ako ng pagkumpanya namin, nakita ko naman na Magsabay tayo na. 2007, 2007, no? 2007 po kami. Yung ano ko nung mayor noon, si Jojo Dayuha. Ako ang kanyang konsehal. Pinilit lang niya ako na magkonsehal. To fill in lang kanyang kandidacy. Na kompleto lang. Nakita ko naman pagpunta ko sa mga baryo na kilala pala ako ng mga tao dahil sa aking apelido. Kahit ang Olimbay, konti lang sa Kulaba, pero nagkaroon ng mga magandang impluensya. Kaya ang mga tao, nakilala ang Olimba sa magandang impluensya. Kaya nung nag-election na, pangalawa ko na konsehal. Mula sa pang-una, pangalawa ko, 10 ang diferensya namin. First, ano ko pa lang ng pagkakonsehal. Yun, tuloy-tuloy na hanggang natapos ko yung 9 years na pagkakonsehal. Ganun din, then break ako ng 3 years. Ito naman yung panahon dumating na a-apply sana ako ng konsehal. Ayaw kung ano nangyari. Parang mayor ang natakbuhan ko. Baka na magkamali kayo ng final. Nag-file ako ng konsehal. Kaso nga lang, the last hour, nagkaroon kasi ng variation. Nagkaroon ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Na siyempre naman, yung Bando Espina at nagtiwala sa akin, hinugot po ako at pinatakbo. Asawa ng Panginoon din at sa tulong din ng mga tao, lalo mga tao Kulabanhon, nailaklok po tayo bilang first term na mayor noon, 2019. Then ngayon, second term na ako. Yun po. At dito po tayo, sabi pa, kapalaran siguro nagdala sa atin dito. True. Ganun po yung buhay ng tao eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi konsehal ang plano niyong takbuhan eh, no? Konsehal lang. Babalik lang Sana, ulit sa oo. pagkakonsehal. Pero bigla-bigla naging mayor. Napakaswerte naman, no? Kaya minsan nga sa mga kumpanya. Sana L. Oo. Kaya kasi hindi ko makakala mag-mayor dahil pala raw kupras yung kahit ako nagle-negosyo na. Siyempre, nagpapala rin akong kupras, kaya namimili ako ng kupras, palay, kami rin nagbibilad, ako rin tumutulong. O nagluluto ng tinapay, tumutulong din ako kasi may bakery din ako. Halos lahat ng mga maliliit ng negosyo doon, mayroon ako. Kaya ako rin nag-hands-on yan. Pag-operate ng galingan, kung walang operator, ako rin nag-ooperate. Kung walang mabibilad, ako rin mag-lead ng pamilad. Kahit may tauhan ako, tumutulong, kaya nga yung kutis ko medyo nasunog. Ano lang. Bello skin lang ako. Ganun lang talaga. Kunting sipag lang. Sabi ko naman doon nga sa mga kasabahan kong nagnenegosyo,
nga sipag lang konti at saka low profile lang para walang problema. True. Hindi na tayo mag-ambisyon pa kung anong mayroon. Yun lang ang pagigihan. At sigurado ako, makakaipon din. Pero ang buhay. Kaya mga tao minsan, kahit mga classmate ko ng college, magkita kami, sabi, mayor ka na pala. Hindi nila akalain dahil siyempre, Di ba? Ang Hindi yabang mo mo na ma- ngayon, ano? ay, hindi naman. Minsan nga, hindi tayo ang boss, sila ang boss. Sabi pa ni Joseph Estrada. Oo, kasi utosan lang tayo. Na, true. Hindi naman tayo ang nag-uutos sa kanila. Tayo ang inutosan nila. Tayo nagtatrabaho para sa kanila. Kaya kung totoo sila sa negosyo at sa pagka-mayor, ano man ang kita ng mayor? Oh, bit- Nauubos ang oras mo sa negosyo. Intact yung pera mo. Kung nag-negosyo ka lang, focus ka sa negosyo. Pero sa pagka nandito ka sa politika, siyempre, hindi mangyari nga, hindi mo matulungan, humingi ng tulungan mo talaga. Totoo. Kasi yung ating sinumpaan Yes. na magtulong sa ating kapwa. Totoo. Correct ka dyan. Ano lang ang buhay. So, Mayor, anong personal achievement mo na iyong pinagmamalaki na wala gaanong tao nakakaalam? Actually, kami aking misis, buhat pa noon, nung nag-umpisa kami mag-asawa, ang dami nang malapit sa amin, nakapagbigay na kami ng tulong, kahit hindi pa ako noon namultika. Malapit, kasi yung misis ko masyado rin sa pera, marunong din magdala. Pero pagdating sa tulungan, hindi yan mag-aatubiling tutulong talaga. Parang kami din, mayroon nga akong lupa doon, kahit 1 hektarya lang, puno ng mga tao dahil pag sinabi sa akin noon na, titira ko sa lupa mo, sige, tira ka doon. Walang, walang plete, walang rental. Ang akin lang makatulong. Lalo sa mga negosyanteng maliliit. Pag lumalapat sa akin, tinuturuan ko sila paano pag-handle ng negosyo. Doon ako binabawi ko lang sa kanila yung nabot ko ba na sana kung kumikita. Kaya sila, tinuturuan ko kung paano ang sikreto ng isang negosyante. Yes. Tinuturuan ko yung mga negosyante at ibang mga tao dyan, kung gusto magpatulong, tinuturuan ko at pinapahiram ng kapital. Kasi tumutulong din naman ako sa mga nagnenegosyo. Kaya alam ko kung paano dali ang negosyo na maliliit lang. Hindi pang negosyong malalaki dahil dito sa probinsya natin, puro lang maliit ang negosyo. Madali nga yung negosyo dahil maliliit lang kapital eh. Tino. Hindi ka na maghirap. Mahirap maghanap ng negosyo dahil nandiyan ang maliliit lang negosyo na may ROI naman. Mabilisan lang. Kaya marami na lang natulungan na tao na parang yung aking misis, hindi lang ako. Kaming dalawang misis kasi nung nag-umpisa, kami misis talaga ang mag-uusap. Na tulong. O, bitaw, kay pinag-ipunan nyo ganito Oo. na pera, no? Kahit ngayon nga, kami na aking misis, hindi naman sa pagmayabang, halos lahat ng mga doon, hindi namin sinisingil na. Kasi ibabayad nila din. Parang ang sarap umutang sa'yo, Mayor. Hindi naman, konti-konti lang naman, yung nakakatulong lang din. Kaya yung mga lupa ko, minsan, yung mga naghihirap din na walang pagtaniman, pinapapunta ko dun sa aking lupa, doon kayo magtanim. Kung gusto niyo kalabaw, bilhin ko kayo. Pero hiram lang kalabaw ha, ibalik na sa akin pag ayaw niyo na. Meron, ang lupa ko, pinapagamit ko. No, kahit isang bote lang mais, huwag niyo akong bigyan. Minsan nga, magbibigay sa akin, huwag na kayo magbigay dahil kaya ko magbumili. Huwag na kayo magdala, huwag na magbitbit. Ako na lang magbibigay sa inyo. Naks, Ganun lang yan eh. Parang yan ang ating mga good deeds na nagawa sa ating personal. Kahit hindi pa tayo namulti. Hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy pa rin. Mga taong na malapit, nahingi ng tulong na kung ano. Lalo na sa mga negosyanteng na napaturo kung paano paikutin yung maliit na kapital. Ang galing naman, ano? Kasi, paminsan, ang ugali ng Pinoy, crab mentality, di ba? Ako iba, binaliktad ko kasi ang buhay. Kaya naramdaman ko kasi noon walang-wala rin ako sa Manila. Kaya, yun, tulong-tulong na lang. So, that's good. At least, you're a blessing to your municipality. Siguro. Kasi pinaupo tayo dyan na para dyan. Yes. Okay. So, what has been your personal philosophy in handling matters with regard sa pagiging mayor mo sa munisipyo sa Colaba? Everybody knows naman, nga ang mayor talaga, maraming problema. Every hour, every minute, every second na nandiyan ka, problema. Pero, madali lang problema ang masolusyonan. Ganito lang pag-approach ng problema. Kung may problema kasi, huwag mo nang problemahin. Ganito ang gagawin mo. Pag may problema, ang the next move niyan, solution. Parang engineering ba? Okay. Mayroong problem solving. Kung anong given, required, solution.
Ganun lang ang approach. Kasi kung balik-balikan mo, magsisi ka pa ng tao, wala ka nang magawa niyan. Kasi nandyan yung problema. And the best way how to solve problem is solution. Di mo solve ng problema kung walang solution. Solution agad. Huwag nang balikan yung kwento ng problema. Tama. Solution na agad. Yan ang aking approach sa aking, kaya may less stress. Kaya anong problema? Nangyari na. So, anong ating solution nito? True. Solution 1. Kung ano. Wag hindi pa, solution 2. Marami na approach sa solution. So, to come up the right solution. Learning yan for today din, That's a nice, how you think of things. No? Tama. May problema, Solution. solusyonan mo. Ayaw na itong kwentong ibalik pa. Oo. Bakit Hindi mo nagproblema? naman maibabalik yung Hindi na. Tapos na nangyari eh. na. Kumbaga, it's no use crying over It's done spilled already. milk. Finish Diba? na. Solution na. Next. Tama. Okay. So, now let us learn more about the LGU itself. No? So, Mayor Humphrey, sa iyong panunungkulan isip mayor sa munisipyo sa Colaba, unsa man ang mga nakit-ani mo na mga problema dyan sa inyong munisipyo? Particularly in my department heads or No, Services? hindi lang sa department heads, pero in the entirety ng imong sinasakupan na lungsod, anong nakikita mong problema? Like, for example, siguro issues with peace and order, or kung ano mang Oo. bagay na ano dyan sa inyong Siguro, munisipyo. pagka mayor ko, nag-umpisa na aking buhok pagkawala. Yun nga sinasabi ko kanina nga, ang mayor talaga, ang problema halos lahat nandyan. Kaya sa akin, sa munisipyo naman, during the pag-upo ko, umpisa, ang daming problema. Pero, inisa-isa ko lang kung paano pag-solvar. So far ngayon, going smoothly naman yung aming LGU. Dandahan, inano yung mga problema na solusyonan. Sa aking mga kasama sa aking mga empleyado sa munisipyo, ina-approach ko na lang sila in a good way. Hindi na lang, siyempre, kung ikaw rin ma-high blood, para magkaroon ng boundaries tuloy. Ang gawin na lang, parang smooth solution na lang gagawin. Para hindi na ano lang tayo, kung ano magandang ibigay nila, matulong sa mayor. Parang ganun lang. Yun ang pag-approach ko sa mga problema. Pwede ho bang makasite kayo ng example as to, for example, may problema ba dyan sa patubig? Oo, actually. O kung sa any other, tas kung ano yung naging programa na nakasolusyon or pwedeng magsolusyon sa problema na patubig, for example. Actually, ang pag-upo ko dyan, yung aming water system, Colaba Water System, kasi na-transfer yan sa Colaba Water District. Okay. So, in the first place na pag-upo ko, yung water district nag-file ng complaint against me, against LGU, regarding water district na hindi kami, ang LGU, hindi sumunod dun sa water district. Na ang sabi nila, inailipat na po Okay. yung water system to water district. Okay. Then, hindi ko po pinakinggan yung kanilang, nag-file po sila ng case, pero mayroong resolution dumating na ang kanilang pinail na kaso against me, against the LGU, na pag-operate ng water system ay nijang po ng korte na hindi po valid ang kanilang reason na sila ang hawak ng water system, where in fact, ang water system kasi loan po yan ng munisipyo. Din kung kukunin po ng individual identity, ano po ang mangyayari sa munisipyo? Ang munisipyo ang nagbabayad, Pabitaw. then sila ang kumikita, hindi po pwede yan. Kaya po nakita doon na ngayon po kami ang may authority nag-ooperate ng water system namin. So, meron ka ng, it's like an income generating na. Yes po. For the Oo, municipality. malaking income. Colaba. Yan po ang income ng Colaba. Ngayon po, dahil medyo nag-crisis ng tubig ng ibang barangay, hindi po kami nakapag-supply kasi lumit ang supply dahil sa ating El Nino. Pero by next month siguro,
Mayroon po kaming additional mga pipelines, intake box. Siguro, before May or June, madagdagan yung supply, maka-accommodate na po ng mga barangay. Ayun ang maganda. At Kasi, mga barangay naman po, BM na tinawag ko po sila, yung mga barangay, na mag-isip din, paano, kung sa ilang barangay, mayroon bang mga source sa water, para po gawin natin ng project. tama. Para lahat barangay mayroon. Hindi lang aasa doon sa isang source. Oh, kasi sabi nga nila, di ba, kahit walang makain, basta may tubig. Opo. Di ba? So, ang suggestion lang, no, ang naiisip ko kasi, even with the status now, no, dito sa buong probinsya natin, maganda makahire tayo ng isang kumpanya na talagang may kaalaman na paghimo siguro ng feasibility study, kung istudyohan kung saan ang mga sources na pwedeng pagkunan ng tubig, Isa rin po yan. no? Tapos kung gaano kalalaking mga pipes, paano papaanuhin, na hindi naman, na majority of the people will benefit. Hindi yung pipila lang na households ang makikinabang. Ngayon, encourage ko yung mga punong barangay na mag-source out sila kung talaga yung sa may source ng tubig para gawin namin ng visibility plan kung paano may dala yung tubig Makukuha, no? doon sa baryo. Tama. Noong nakarang linggo, parang may ibang punong barangay na akong pinatawag, inumpisahan ko na para at least yun ang magiging income generating din ng bawat barangay sa sakali. Tama. That's good. At least, hindi lang po ang munisipyo kikita, pero pati ang barangay. Po. Alam natin, napakaliit lang ng income ng mga barangay natin, Oo, di maliliit ba? lang po. So, kung magkaroon po sila ng source, at least malaking tulong na po yun. Mayor, ano po ang mga pwede pang maasahan ng mga future development sa inyong munisipyo? Sa development po, hindi po napapahuli ang kulaba. Kasi po sa tulong ni Congressman Jeriboy Espina at ni Governor Gerald, dati pa rin si Doc Roger, ay tinutulungan pa ako ng maigi. Lahat po ng mga request ko, halos granted po yan. Almost. Ngayon po, marami na kami yung farm to market road. Ngayon kasi ang isa yung target na maraming farm to market road kasi alam ko naman po, ang Kulaba ay kailangan po ng farm to market road dahil doon ko po nagpo-focus ang income. Wala mang ibang income, wala mang tayong mga industriya na doon ang taon na kumikita. Either dagat or bukid lang at saka labor sa mga project. Ano lang kumikita doon ang tao. True. Kaya marami pa itong infrastructure doon sa Kulaba. Yung sa akin nga, yung pinagmamalaki ko ngayong BWOC, lahat doon kay Congressman, kay Governor din, at saka sa munisipyo, mga collaborative funds po yun. Parang pinag-isa namin at nagawa namin yon. At ngayon naman, humingi rin ako kay Congressman uli. Kasi may plan po kami na magtayo ng Kulaba Sports Complex. Kasi ang aming auditorium doon, yung gym namin, lumiit na. Lalo na ngayon, mayroon kaming yung intertown basketball, napupuno na ang tao. Kaya parang lumiit na, sumikip na. Kaya it's time na siguro na magawa kami ng Kulaba Sports Complex wherein nandoon na lahat ng mga sports facilities. May ample space po Meron ba po kayo? kami, siyempre nagbigay po si Congressman ng mga seawall doon. Siyempre ang pagkagawa ko rin ng seawall, ko rin parang nag-reclaim din. Nag-reclaim, Din nakakuha po kayo mga half hectare. Oh, laki no. Oo. Kaya doon ang aming propose na magkaroon ng Kulaba Sports Complex. Sana magkatotoo yan. Ang sarap nun, tabing dagat, no? Oo. At saka terminal. At saka Maganda, gawan nyo na rin ng mga commercial Oo, stalls. sa para- ilalim din ng gym. Pabilog kasi yung parang astudom din ang Ah, design. nice. Oo. More estimated, mga 300 million, Ay, grabe. 200 million. Pero magpasyal po kami. Pero nandiyan naman siya congressman, sa gobernador. Alam ko naman tutulong. Parang sa ibang bayan din, tumutulong sila. Lalo na sa akin tutulong dahil ang Kulaba ang pinakamahirap na bayan. Kaya Dapat ma-improve yung ma-uplift Kulaba. natin ang Oo. Kulaba. So, para naman si congressman, ang dami na itulong sa akin. Minsan nakakahiya na rin humingi ng... Pero hindi rin ako namaminto maghingi. Nandun pa rin pati si Gov. Gerald. Mga project doon, marami na rin nagawa si Gov. Gerald kasi lahat po ng mga pathways, reblocking ng aking proper town, nagawa na rin dahil tulong ni Governor. Ngayon mayroon akong ginagawa ngayon, yung 5 million na parang sa tabi ng aking pasalubong center, yung multipurpose building. Bigay din ni Congressman. Yan ang maganda pag talaga nagtutulungan, Opo, ano? oo. Pag united, Oo. talaga mas marami magagawa. Kaya po,
Ang Kulaba parang iba na rin ang mukha ngayon. Parang nag-improve. Oo. Dahil sa mga tulong. Okay. So, where do you see Kulaba going in the next few years, and what legacy do you hope to leave behind? So, ang aking lang, nandyan naman yung infra. Ang going naman yan po. Ang mga infra. Ang akin lang gusto yung may stable ang kanilang livelihood. Kanilang siyempre, ang dream po ng isang tao ay ang tinatawag na basic commodities, which is the Food, shelter, food, clothing. shelter, and clothing. So, masustain nila lang yan kung mayroon silang income. Totoo. So, kailangan natin focusin din ang livelihood. Na, yun na nga, yung mga farm to market, dahil doon, nag-umpisa ang kanilang hanap buhay. Totoo. Yun po, para at least mabalance naman yung kanilang Yes. I agree. Kasi lalo na ngayon, yung mga crops natin, Oo. ang hirap pag wala kang farm to market road, talagang penitensya ang At saka yung gastos ng farmer. Actually, hindi yung dapat mga matataas. farmers namin, well-trained na ng mga tisda. Palagi po kami nagpapatraining ng mga party regarding ang pananim, kung paano, lalo na mga palay, kung paano mag-harvest ng marami, at saka mga vegetable farming, organic farming. Halos, every year, ilang trainee ang nakagraduate niyan. Nice. Marami, kaya knowledgeable na sila. Kulang na lang kunting push pa para nandoon na. Sana talaga ma-develop po natin ang livelihood dyan sa inyong munisipyo. Mm. So, Mayor Humphrey, since nakapagkwentuhan naman po tayo tungkol sa inyong personal life at sa inyong buhay isip mayor ng inyong lungsod sa Culaba, ay mapunta naman po tayo sa kulitan portion ng ating Yes. kwentuhan with BM Rosalie. Parang mas gusto mo tong kulitan portion kaysa sa mga noonang noonang parts So, ang laro natin ngayon ay ang tinatawag na dugtuman. Ano po yung dugtuman? Dugtuman, Hindi dugtungan? Hindi, dugtuman. Ako sa totoo lang, parang mali ata yung napili ko na laro. Kasi balita ko, magaling ka sa mga bidyoke. Magaling ba makinig? Pero hindi magaling kumanta. A few moments later. Okay, so game na po tayo sa dugtuman. Bato-bato pick tayo. Bato-bato pick. Another one. Bato-bato pick. Another one. Bato-bato pick. Okay! Thank you, Lord! Yeah, boy. I win! Ikaw ako na. Ako una. Ano ba ang Parang kantahin nakaisip ko? na ako ng kanta. Ako walang kanta. So, dahil ako ang nanalo sa ating Jack and Poy, ako ang unang kakanta. Wow. Okay. Kung ang tinig mo'y di naririnig, ano nga bang halaga ng buhay sa daigdig? Daigdig. Daigdig. Ginanda. Count! Da- Bilang! Bilang. Patay. Bilang! Ang dayag! Lumilang ka na! Talo. Bilang! 3, 2, Da. daigdig. Tagalog. Patay. Ikaw, di sunaisip ka? Wala yun? Okay. Sige na. Unahin mo na yung mamahaling alak dyan. Alin dyan? Baka pareho kay kung pinainom. Ito, hindi ko alam kung ano to. Yan. Ito, whiskey. Okay, maganda kay whiskey. Sana. Whiskey pa paano? Pwede kalahati lang. Parang, ano to tuloy-tuloy, masarap. Ano yun? Ano yun? Whiskey. Eh, daya. Sana yun na lang sa akin. Bato yun. Ano ba yung kakantahin ko? Alam ko lang kanta. Lang, siya ba? Okay. Ang alam ko lang kanta kung mayroong lyrics. Ano bang kantahin ko? Tagalog or English na utang na loob ba? Dati nalo ko. Sige na. Mag-isip akong kanta kung ano. Sige, hala. Be my lady, come to me and take my hand.
and be my lady. Truly, I must let you know. No. One. No. Stoy, tulog. No. Time's up. Now, it's your turn. Nakakaano? Nakakatawa. Nakakatawa pala itong galaro na to. Ito siguro. Huwag na yung tuyo. Ito na lang para malasing. Bruh. Uy! Akala ko, wine. Tamarind vinegar. Paano ba makakalasing to? Binigaw? Mag-iso ko yung kanta. Hindi na, ako na. Mahirap din pala, ano? Di ba? Mahirap. Ngayon ko lang napatid na hindi biro ang umibig. Nakapagtataka. Nakapagtataka. Count it. Na, Di ba nakakatanga kahit ano pa parang meron. Pero okay. You drink. binigaw. Sisi, wala ngayon. Mahirap din pala. Akala ko may lyrics. Okay lang. Kung walang lyrics, hirapan tayo. Ito na. Easy lang. Okay lang. Cucumber. Dapat ako uminom nun eh. Ba't ba hindi ako nakakapili na? Magaganda yung napipili ko sa kanya. Hindi na. Ano bang... Ikaw naman ang pili ka kanta sa... Hindi ko memorize yun. Nawala ang isip ko lahat. Sabi ko sa'yo, Ikaw muna yun. nakakatanga, Nawala ang isip. nakakabobo itong game na to. Nawala ang isip. Sige, pagpasensya na yung aking kanta, ha? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang puso'y mayroon ng laman? Agoy, Diyos mo. Laman. Agoy. Laman, patay tayo rito. Tabanggan. Mahirap din. Wala. Time. Hala. Turo. Kalamansi juice. Mahirap din. Baka mamabubutan. Ang asim na lahat ng... Mahirap yung challenge ito. Suka. Kalamansi. Kaili. Toyo sili na lang, kausawa na. English yan para mas madali English. Doon ka, dito ako, hindi magkatagpo. Tararan, di marinig, ba't ang layo mo? Lapitan man
ay di mo matanaw. Matanaw. Matanaw talaga nag-start o pwede lang ikaduha siya na Matanaw. Count. di. So pangalawa sa malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Yun. Kuha, di matanaw ang pag-asa. Kailan? Dapat yung mismong ano. Ano ba? Wala na. Time out na. Hirap din mag-isip. Kini. Kana, mawala kang kung gusto mo. Pinakurat. No choice eh. Iurot yan. Kaya ako iurot. Oyster sauce gani. Ako dito. Pinakurot yun. Hindi kaya, straight ha? Salamat, Mayor Humphrey, for granting my request for an interview. I know nga being a local chief executive of the LGU makes you very busy po, but still, you found the time to join us here today. So, super thank you po talaga. I am so happy to have interviewed you, not only regarding your LGU, but also, dumo ako na ibawaan bahin sa imong kinabuhi, no? Sa imong personal na struggles, personal nga journey sa imong kinabuhi. And at the same time, sa mga nagkalain-lain ng mga programa sa imong munisipyo. Pwede po ba makahingi ng short message naman po from you? Please kindly invite our viewers nga mo ano sa atong kwentuhan. And at the same time, bisitahin din po ang inyong munisipyo. Okay. First of all, I would like to say thank you so much to BM Roslyn for naghatag og higayong panahon para sa ato nga matsikahan ta. Anyway, para sa Kulaba, gang kayong salamat nga sa inyong pagtabang sa inyong mayor nga siyempre ang atong lugar Kulaba, dili na ako ato ng tanan gin aghat ko pa ka mga tanan mga taga-Kulaba nga tabangan ko ninyo sa akong isip pagka-mayor ang inyong mga ideas, sayod ko nga daghan pa taga-Kulaba mas maayo mag-isip unsaon pagpaasinso sa Kulaba. So sa atong tanan Kulabanhon, sa Naminaw, daghang salamat. Salamat ko nga moduol mo sa akong opisina aron ko ninyo tabangan. Sa atong tanan mayong hapon. Okay. Sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag ho natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa atong YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras po ang account names nito. Palihog, paki-like o share din ang ating mga posts sa mga ito upang mas dumami pa ang mga makakuha ng aral at katatawanan, labi na sa atong mga kaigsuunang biliranon. Muli, ito po ang inyong abal lingkod na si Rosie Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo.